Sa matinding pagbubunyag, inilabas ni Vice Presidente Sara Duterte ang punong ebidensya laban kina Pangulong Kuting Jr. at unang ginang ni Datamatnas Mags. Ayon kay Duterte, ang mga dokumentong ito ay magpapatunay sa mga di umano'y katiwalian at iligal na aktibidad na kinakasangkutan ng mag-asawang Marcos. Naging mainit ang talakayan matapos ang press conference na ginanap kamakailan, kung saan maring inilahad ni VP Sara bukod sa kanyang plano sa politika, ikinagulat ng marami ang inilantad ni Kibuloy kaugnay sa mga taong iniimbestigahan sa kanya. Ayon sa kanya, may mga kilalawang individual na gumagawa ng madihim na hakbang para sirhaan siya, lalo na ngayon nagpaplano siyang pumasok sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. Nagbayang siya ng ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa kanyang mga taga-suporta at mga makikitigo, habang marami ang nagbabahala. Ayon kay Duterte, kinakailangan ng masusing investigasyon upang makita ang buong katotohanan sa kabila ng mabibigat na paratang na nanatiling kontrobersya pa rin si Pangulong Kuting at ang kanyang pamasihan sa isyu. Sa ngayon, hinihintay ng publiko ang kanilang magbigay ng kanya ng pwersa sa politika na baka namang susunod na ulat politika at marami naniniwala na magiging malaking epekto sa darating kaganapan ito sa kasalukuyang balitang apisyon at yan ang balitang ating bagong lahat. Siguraduhin mag-subscribe at hit ang para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. For sure, nakita nyo na po palangga ito, di ba? O, pang world class daw. Let's talk about that. Okay? Ang sabi ng Chokes to Go dito, kapag world class ka, ang RAPSA, mapapasuko ka talaga, Chokes to Go na. Dapat good to goes na. Dapat based dito sa post actually ni Attorney Mark Tolentino. Okay? May sinabi siya dito na pag-usapan natin to. Sabi ni Attorney Mark Tolentino, okay? Ang dami niya palang post. Legal counsel ng QJC, pinagsusori ang Chokes to Go dahil sa advertisement nito. Okay? At I think binura na ng binura na ng Chokes to Go yung dinilit na nila. So sabi dito, ang sabi ni Tolentino, ni Attorney Mark Tolentino, boycott natin ang Chokes to Go. This is an irresponsible and unethical advertisement and considered as a cybercrime. Chokes to Go apologize or face a suit. Alam mo kung ako dito sa mga abogado ng KOJC o ni Pastor Kibuloy, walang sorry. Kung may grounds para sila ay kasuhan, go for it. Bakit kamo mga palangga? Okay? Okay. Ano sinasabi nito? Bakit kamo? Unang-una, mga palangga, may ano lang tayo. Unang-una, yes, unethical, unfair, at ang question natin, nagbayad ba ang Chokes to Go ng talent fee kay Pastor Kibuloy? Ang sabi nyo kasi, bakit ngayon nananawagan kayo na, sabi dito, bakit ngayon nananawagan kayo wait lang. Okay. So bakit ngayon nananawagan kayo na i-boycott? Tama ba na ilalagay yung picture ni Pastor Kibuloy doon? Naging, sumunod ba siya sa Consumer Act? Doon sa ethics na kapag nagpakita ka o naglabas ka ng advertisement, tama ba na hindi mo kinonsult yung model na kinuwaan mo? Na kinuwaan mo ng picture? O, basahin natin to. Consumer Act of the Philippines, Republic Act number 7394. Okay, ang sabi dito, ito yung mga batas na dapat pinoprotektahan ang mga consumers from false, misleading, and deceptive advertising. Okay? False or misleading advertising. Advertisement must not be false or misleading and should provide accurate information. Una-una, ikaw yung may-ari ng negosyo, really gusto mo yung ganong klaseng advertisement na ipagpalagay na natin, sabi natin convicted.
si Pastor Quiboloy? Gusto mo ba maglagay ng isang convicted felon, ng isang model sa iyong produkto? Of course, hindi. Pero tignan natin kung sino yung may-ari mamaya. I-google natin kung sino ang may-ari nung company na ito. Ang sabi dito, sa batas, prohibited acts, false claims about the nature, characteristics, uses, or quality of goods and services are prohibited. Okay? False claims kasi hindi pa naman convicted si Pastor Quiboloy. Bakit ilalagay mo yung mukha niya doon na hindi ka nagpaalam? Whether ito'y naka-mask or what? Ang sabi dito, ano yung dapat tinitignan ng mga advertisers? Dapat ay hindi unfair. Okay? Hindi deceptive, hindi fraudulent acts, 'di ba? Kapag ikaw ay nagpapakita ng isang advertisement o advertisement. So mga palangga, kahit hindi tayo batas, pwede din pumasok dito yung intellectual property code na sinasabi. Nagpaalam nga ba? Kasi picture ni persona ni Pastor Quiboloy yun eh. Nagpaalam ba sila na gamitin yung picture ni Pastor Quiboloy? Hindi. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Iba ito sa panawagan noon nung kinakancel si Bangag Jr., yung lahat ng supporter ni Bangag Jr., kasi ako nagsalita, may isang restaurant sa Iloilo, I forgot, na magkakaroon sana ng pagtitipon yung mga Bangag supporters doon, yung mga nabudol na supporters, di ba, na magtitipon sila, ayaw payagan ng restaurant. Kasi kina-cancel culture yung mga supporter ni Bangag Jr. during that time. Kaya tayo nag-i-express tayo ng ating galit. Bakit kina-cancel? Cancel culture talaga yon. Kasi whether anuman sana ang political belief o affiliation ng isang tao na gustong mag-conduct ng party dyan sa isang restaurant, okay, ay papayagan mo. Yung restaurant, yung mga taong yun na gusto pumunta doon sa party na yun, sa restaurant na yun, di ba? Wala naman silang sinasabi na, hindi naman sila dapat kadamay. Kahit ano yung kanilang kanilang political belief. Pero yung restaurant, dahil bitter talaga, at dilawan nga sila nung time na yon, ngayon hindi na sila kumikibo, di ba? Yung galit nila dito sa Chokes to Go, iba yung, hindi ito cancel culture, di ba? Ito ay mockery, di ba? Mockery dito kay Pastor Quiboloy. Ang ginagawa ng mga walang hiyang ito ay hindi nag-iisip. Kaya dapat lang, sabi nga ni Attorney Tolentino, ay dapat ito ay i-boycott. So, tingnan natin kung siya ang owner. So, di ba, gusto mo ba i-present kung pakainin yung anak mo ng manok? Okay? Na ang model ay, na maiisip yung anak mo, bakit ganyan naka-cover up? So, mag-explain ka pa saan. Di ba, pag kumain ka, dapat happy ka lang. Di ba? Bakit may naka-cover na ganun? Bakit may fugitive? So, mag-explain ka sa anak mo. At again, nag-break sila ng guidelines at ng batas sa Consumer Act. Di ba? Kaya tama lang para sa akin na hindi na ito tangkilikin ang ganitong klaseng negosyo. Kasi kung ako'y negosyante, I have friends, okay? Diyan sa Pilipinas. Anong sabi ko sa kanya? Miss Marlica, may business, ako palangga, may ganyan akong business. Sabi ko, nagpapapost ng mga ganyan, wag na kitang i-post. Sabi ko, kasi madadamay ka sa pinaglalaban ko. Maka-cancel ka kasi naka-incline ka sa akin, di ba? Kasi if you're doing business, di ba? Wag na sa akin. Kasi, tinatarget ako ng mga buwakan ng inang ito eh. Kasi I'm protecting the business of my friends na wag na kasi baka mamaya matarget ka pa ni Lisa Tanas, baka sirain pa yung negosyo mo. I am worried ng itong mga taong ito. Kahit sila ay may pinaglalaban, sabi ko wag na muna. Kasi demonyo yung gobyerno. Kung si Duterte sana, yung presidente, wala namang pakialam yun kung mimurahin mo siya or what. Nakita nyo? Balik tayo dito sa ginagawa ng Chokes to Go na ito. Sino may-ari nito? Kanina search na natin to eh. Okay? Ito. Napag-alaman natin, mga kababayan, ito, Chokes to Go. Okay, Chokes to Go is a chain of stores owned by Bounty Agro Venture. So ang may-ari ay pagmamay-ari ng Bounty Agro Venture. Privately owned based on Google Wikipedia. A privately company owned
owned company operating in the Philippines. It offers roast chicken and processed meat or takeout. Okay. Product type of owner. Ang owner daw po ay Bounty Agro Ventures. Kaya kung ako, okay, kung ako nanay, kung ako dyan sa Pilipinas, hindi na ako bibili ng produkto na may na ang pagmamay-ari o ang nagmamay-ari ay Bounty Agro Ventures. Bakit? Kasi they are not mindful. Nilalabas nila yung kagbangagan nila, ang kadyotaan nila na nagre-release sila ng advertising pictures o taglines na hindi nila pinag-iisipan. Kaya nga matatanong natin, bangag din ba yung may-ari nito? Hindi natin kilala. So they started, ito daw, ang Chokes to Go ay na-introduce since 2008. Wala na ako dyan sa Pilipinas. So since 2016. Actually, hindi ko naman natikman yung Chokes to Go na yan. So ngayon, tignan natin dito sa website nila kung sino ang may-ari. Okay, nagalit na yung aso. Oh, mukhang Chinese din yung may-ari. Oh, mukhang inchik. Okay, sabi dito, mga Chinese. Kamag-anak ba to ni Bangag? I mean, mga kasabwat ba to ni Bangag? Meron ba itong participation sa gobyerno? Ano ba ang ano to? Bakit ganito na lang ang kanilang pag-iisip? Wala sa tamang kaisipan na magre-release ka ng ganitong advertisement tagline or pictures. Ang sabi dito sa Wikipedia, Bounty Fresh Chicken is a brand under the Bounty Fresh Group of Companies or BFGC, a privately owned company operating in the Philippines. Bounty Fresh Chicken supplies live chicken, dressed chicken, and various processed chicken products. One of the most notable is their line of roasted under Chokes to Go. So itong Bounty Fresh Chicken pala ang nagsusupply ng manok dito sa Chokes to Go. So ang tanong, okay, ito ba sila ay magkakamag-anak? So kung ganyan, na inaalaw natin yung mga gantong klaseng tao na nagpe-present ng advertisement, kung ako, hindi ko na rin hindi na rin ako bibili ng Bounty Fresh Chicken kasi they are business partners. So yung mga gantong klaseng tao na mga vindictive, na mga bangag ang datingan, bakit mo susuportahan yan? Na hindi nga sila nagbayad ng hindi nagpaalam kay Pastor Kibuloy. Talagang nakikita mo, na yung kanilang pag-iisip ay wala sa katinuan. Lumabag sa batas. Kaya sabi ko nga, KOJC, Pastor Kibuloy, with your counsel, anuhin mo ito, kasuhan mo mga buwakan ng inang ito, pagbayarin mo ng danyos. So, kung ako, hindi ko na rin susuportahan yung Chokes to Go. Marami pang manok na masasarap. Okay? Marami pa. Ako, kanalakan ko, Andox Chicken. Alam niyo bang nagpapadala pa ako ng Andox Chicken dito sa Amerika? Pag may umuwi, bawal lang ang liempo, bawal lang ang baboy. Pero ang chicken, pwedeng pumasok yan. Nagpapadala pa ako, the last time na may dumating dito, nagpapabili ako ng Andox Chicken. Never ko natikman yung Chokes to Go na yan. So kung ako, mga palangga, kung ako magulang nyo, kung ako ang nanay, hindi ko pa kakainin ng Chokes to Go at ng Bounty Fresh ang aking mga anak. Kasi yung mga nasa likod ng kumpanya ay mga bangag ang pag-iisip. Pinakita lang nila na they are chipanga. Katulad din siguro ng kanilang manok. So stop buying. Kung ako, hindi ko rin bibilin yan. Hindi ka nag-iisip, tira ka ng tira. Di ba? Gagamitin mo yung picture na sinasabing fugitive na hindi pa naman convicted. Dahil ginigipit lang ng gobyerno. So ngayon, good luck, di ba? Chokes good to ghost. Sana mag-disappear na yung kanilang business. Kasi hindi ganitong klase mga negosyo ang dapat sinusuportahan. Kasi, ang kumakain ba ng manok mo, unang-una mag-iisip ka, bago ka magbigay ng iyong mga tagline, mga statement na ganyan, laban sa isang tao, hindi lang si Pastor Kibuloy ang tinira ng Chokes to Go at ng Bounty Fresh. Okay, kasi business partner sila eh. Tinira nila ang buong simbahan ng KOJC and they are millions of members. So definitely, maaapektuhan talaga, I don't know kung bumibili kayo, maaapektuhan yung sales nila. Kasi pag bumibili ka naman ng Chokes to Go, hindi naman based on your political belief. Ako, I really don't care kung ang isang kumpanya, ang isang negosyo ay dilawan supporter. Naalala niyo nung umuwi ako ng Pilipinas, palangga? Remember the magtataho?
Nalala niyo yun? Umuwi ako during the campaign of Bangag Jr. I don't know him. Randomly, bumili ako ng taho. Kuya, pabili ng taho. Tapos, di ba, nagtaho tayo. Tinanong ko siya, sino po yung sino? Nakita pa nga doon sa video, yung kanyang, yung pang ganun, yung pangbuhat. Anong ba tawag doon? Yung stick na pangbuhat sa taho, ganyan. May nakalagay na Leni Robredo. Pero hindi ko kaagad napansin. Sabi ko, kuya, sino-sino po sinusuportahan mo na presidente? Ang sabi niya, si Leni po ako, ma'am. Ano ang sabi ko sa okay kuya, ganun talaga. Sinabi ko ba kay kuya na, ay, tangina, hindi ako bibili ng taho sa'yo. Leni ka pala, budol ka pala. Di ba, ganito ka pala. No. Ano sabi ko sa kanya, okay lang yun kuya. May kanya-kanya tayong pag-iisip. Alam nga naman, butasan ko yung ulo ni kuya, tanggalin ko yung brain niya, ipapalit ko yung brain ko para lang masabing sa Marcos sa suportahan niya. Sa halip, binigyan natin ng pera yun. Di ba? 2 beses sa pagkakataon kasi yung anak niya tinapon yung taho ng mga gwardiya doon sa paligid sa Pasig. You know, I remember that. Tapos binigyan natin ng pera yun para pangpuhunan niya sa taho niya. So hindi ang negosyo kasi hodang pula-puti yan, di ba? Kahit anuman ang political affiliation mo, hindi ka mag-release ng ganyang statement ay ng ganyang advertising ad na mockery, kasinungalingan, misleading, unfair, not only to the person but to the whole community, not only sa KOJC but to the whole Filipino. So this is not about cancel culture. Kinancel ba natin ang boycott dahil sila ay supporter ni Bangag? Never. Sila ang nagpakita ng false advertisement, mockery, pambabastos, kajotahan, pangbangag. So if I were you, kung ako din, ipakain ang lahat ng chokes to go. Kaya Razer, gising ka pa. Sabi ni Razer, pakain ang lahat. O, isalaksak-sakay pa ni Lisa, di ba? Once ako bumili ng chokes to go, andoks at baliwag, sabi ni Nanette kami. Yeah. Masarap ang andoks talaga. I don't know. Chen family ang may-ari sabi ni Susan, Oh yeah, Chen. Nabasa ko nga, Chen family. Chinese. Wala naman tayong problema kung sino may-ari. Tignan mo ang Chinese na yun, baka ang passport niyan, baka ang birth certificate yan, si Lisa Tanas ang nag-asikaso. Baka pure Chinese yan at hindi Filipino. O yan. Isa pa yan pwedeng paimbestigahan. Kung ano, nagbayad ba ng tamang taxes yan? O nagbigay ba kay Lisa Tanas yan? Henry C. SM Group po yan. No, yung Bounty Fresh, naalala ko yung Bounty Fresh, yan yung nagsusupply ng chicken sa SM. So, ang Bounty Fresh is ibang company, hindi siya SM. Ito, sabi, 1986 pa sila nag-start. Okay? Ang sabi dito, yung Bounty Fresh has its own dressing plant operating in Pulilan, Bulacan. Anyway, so pero magtutok tayo dito sa Bounty Agro Ventures. Ito nga yung may-ari ng Chokes to Go. Sino pangalan to? Tennyson Chen, siya yung founder. Okay, key people, si Ronald Daniel Mascareñas, President and General Manager. Yun ang nakalagay dito sa Wikipedia. So, di ba nakikita nyo to? Chokes to Go. Ano daw? Chokes to Go, Chokes to Ghost. Bounty Fresh po yung Chokes to Go, sabi ni Dodo. Yun na nga, yung chicken nila is Bounty Fresh. Yung brand ng kanilang roasted chicken is Chokes to Go. Yung pinaliwanag na natin sa inyo to, unethical, unfair advertisement. Yun ang nakikita natin dito. At talagang very political ang inclination nila. Kung akong ganyan negosyo ko, pwede ako mag-support sa isang politiko kasi normal lang naman mga negosyante nag-support talaga. Pero yung magnanakaw, actually nagnakaw sila ng picture. Ninakaw nila yung picture ni Pastor Kibuloy at hindi sila nag-ask ng permission. Violation yan. Andiyan naman ang magagaling na abogado ni Pastor Kibuloy. Chokes to Go, hindi like yung lasang matamis. Lucy Jackson watching from Brisbane, California. Saan yun Palangga? Brisbane. Akala ko Brisbane, Australia. I'm praying for you. Thank you, Lucy Palangga. Chokes that went. Chokes to ghost. Ibig sabihin, chokes to ghost. Chokes to disappear na siya. Dapat maging ghost na yung... Para may nakita ako na may nasunog na chokes to ghost. I don't know kung recent yun ha. Nakita ko lang kanina. Parang sabi doon, ang bilis ng gaba, ang bilis ng karma. Anyway, baka nga nagbigay kay na-interview din niya ni Tunying si Ronald Mascareñas. O talaga, ano pinag-usapan ng mga hitad? Trollbuster, good morning Palangga. Bad marketing. No, sabi ni Lady Lee, bad marketing is still marketing.
No, may violate na rules. This is not beyond, this is beyond bad marketing. May violate sila kasi may mga guidelines, may mga rules, 'di ba? May mga provision ng batas na kailangan mong sundin. Violate na, hindi nga sila nagpaalam kay Pastor Quiboloy eh. Kakaumay daw ang lasa ng manok. O that's good. O, tingnan nyo, gamitin nyo yung power ninyo, yung boses ninyo, dahil sa ganitong klaseng mga tao, sabi ko nga, pag may nag-research pa dyan, baka nagbigay pa yan ng pera kay Bangag Jr. Baka nga ngayon, di ba? Baka ngayon, instead ang tax ni Chokes to Go, instead of, I don't know how much ang sales nila, baka mamaya ang taxes nila, let's say, 100 million, abot bang ganun ang business nila? Let's say 10 million. O sasabihin, dahil supportado na si Bangag, sasabihin kay Lisa, Ahas, baka pwedeng na lang, baka pwedeng instead of 10 million, baka pwedeng 1 million na lang ibayad namin, tapos bigyan na lang kita ng 2 million. You know, pwedeng magyari yung mga ganyan, na meron silang mga inner, tawag dyan? Mga secret, okay? Mga sikretong mga pag-uusap. Kasi ganun katalamak ang gobyerno ngayon. Ganun katalamak ang bangag na gobyerno. Lahat yung mga maliliit na negosyante, mga nagtitinda lamang sa tinda sa palengke, mga sari-sari store, ay talagang inaano kayo, pinupuwersa kayo, ina-itemize pa yata yung pagbabayad nyo ng tax. Pero ang mga malalaking negosyo, ang mga oligarko, wala nang bayad-bayad. O sige, tayo magkano bayad ko? 100 million dapat ang total taxes ko. O sige, baka pwedeng 10 million na lang ibabayad ko, bigay ko na lang kay Lisa Tanas yung 20 million. O nakasave siya ng 70 million. Pero nung panahon ni Duterte, lusyutan, napakalaking tao, tutuloyin ni Pangulong Duterte, ayun, nagsettle ng multi-billion taxes niya. So we need a leader like that. Kaya nga tayo nananawagan tayo pag ako nakikita ko hindi na to aabuti ng ng sikat ng araw si Bangag. Hindi na aabuti yung buwakan ng inang yan. Nakita nyo? At mayroong mga, actually, na-vlog na ito ng third floor studio. Tingnan natin to. Tingnan natin ang na-vlog ng third floor studio. May nakarating din kasi sa akin na, where is that? Where is the puting ahas? Okay. Na ang sabi sa akin, okay, actually breaking news nila to, na yung mga, although ang sabi ba nila is not yet confirmed, pero galing ito sa credible source o galing ito sa puting ahas, sabi ng ating puting ahas, galing dito sa kanyang puting ahas, na talagang galit na daw yung mga Armed Forces of the Philippines. Meron ng faction, meron na talagang eksena sa loob, na kung saan yung mga high-ranking military generals ay nagsasabi na it's time para withdraw ang support sa kay Bangag. Ito daw po yung nangyayari. According to our source, our puting ahas, na meron na ang kaguluhan sa loob ng AFP, meron ng banggaan, awayan, na dapat nang wakasan ang pagsuporta kay Bangag dahil sa mga issue sa flood control na nagsisinungaling siya. Ang issue doon sa droga na sinasabing tatapusin ng droga pero protektado nila. Ito nakasulat dito. Tapos, okay. So dahil itong si Gibo, okay, ang DNDI, hindi niya na makontrol yung mga forces din sa loob ng kanyang department at also nga yung AFP. So ito ay posible na mag-aklas o sumiklab na ang galit ng mga high-ranking officials yung itong mga malalaking general na to at ang kanilang mga tauhan dahil sa ipinapakita ng bangag na gobyernong ito. Kaya sabi dito, dapat na talagang protektahan, sabi nga ito, protect the Constitution, resign Bangag Jr., change of Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!